Nagsimulang pumutok muli sa social media ang pangalan ni Marlo Arizala o mas kilalang bilang Sanderford dahil sa mga paratang sa kanya ng kanyang ex-girlfriend na si Isa Cabrejas na di umano ay binubugbog umano siya ng binata nang siya ay tumanggi na makipagsiping nito sa panahon ng iyon. Si Marlo Arizala o mas kilala natin bilang Sanderford ay pinanganak noong May 11, 1997, dating miyembro ng #5, ang parody personality na itinapat sa sikat na grupo ng It's Showtime na hashtag. Hey! Sabay! Maaalalang makalipas na madispan ang kanilang grupo ay sinimulan ng magsolo ni Marlo aka Sanderford at sinikap na sumubong na tumanggap ng mga TV guestings at nakabilang din ito sa programa ni Corina Sanchez na kung saan ay sinusubaybayan ng programa ang pagpaparitoke nito mula sa simula hanggang ito ay matapos. Nang dahil sa programa ay agad ito kumalat at sinubaybayan ng mga manonood dahil sa mga kakaibang transformasyon na ginawa sa kanya. Matatanda ang si Marlo ay nakaranas ng mga panlalait at pambaba sa social media dahil pisikal na kaanyuan nito at sa estilo ng pakikitungo sa tao. Matatandaan ding nakilala si Marlo Arizala nang sumali ito sa isang show sa ABS-CBN na papogi dahil viral video nitong pag-lip sync. Dahil sa mga lumalabas na issue ay idinaan ng manager o owner ng Star Image Artist Management na si David Cabawatan nang kausapin ni Marlo sa pamamagitan sa social media ay ipinakwento nito ang kanyang panig. Ayon kay Marlo, Sir, yung mga nangyari sa post niya at yung mga totoong nangyari doon, sabay po kami naliko, which is mali po talaga yon. Pero girlfriend ko po siya at boyfriend niya po ako. Pero sana hindi na lang namin dinala sa social media kasi private po iyon. Kahit sinong manager ko po, hindi nila alam kung sino si Iza at hindi ako nagkukwento sa girlfriend ko. ayon sa manager nito, may sukdulan din kami, Marlo, at iniintindi ka namin. Pero kapag batas na ang kalaban mo, okay, at may mga mali ka sa ginawa mo laban sa batas, tulad ng mga paratang sa'yo ni Isa, hands off kami dyan. Kapag may ginawa ka na labag sa batas, we will not defend you. Pahayag nito. Ayon sa kanya, walang natuwa sa inilabas nitong ingay sa social media dahil sinabi din nito na lesson learned kung sakaling matapos na ang issue na ito at in-advise din niya ito na tanggalin ito sa katawan ang yabang at piliting magbagong buhay at makitaan din ito ng sinseridad at iwasan na ang pagiging play victim at tanggapin na ang mga kamalian nito. Noong June 18, ay naglabas ng video si Marlo aka Sanderford sa kanyang sariling vlog na kung saan ay minessage daw umano siya ng kanyang ex-girlfriend at sinabi nito na kung tutuusin, pwede kitang kasuhan. Pero naawa ako sa mama mo. Pahayag ng kanyang ex-girlfriend dahil nag-message ang mama mo pero ikaw ang unang nag-post. Pero hindi kita kakasuhan, huwag kang mag-alala. Agad namang sinagot ni Sanderford ng maraming salamat. Sa pagpapatuloy ng video nito, ikinuwento nito ang nangyari kung paano nagsimula ang away. At ikinuwento din nito kung paano niya minahal ang kanyang ex-girlfriend. Sinambit din nito na yung pagmamahal ko sa'yo, kailangan kitang palayain kahit masakit. Kung naaalala mo pa nung sabi ko, payakap ako kahit isa na lang, kahit isang beses na lang, tapos akmang iiyak sa kanyang dinadamdam. Noong June 19, lumapit si Isa sa programa ni Raffy Tulfo upang ireklamo ang kanyang ex-boyfriend sa pang-aabuso umano nito sa biktima. Ako po si Isa Cabrejas, idireklamo ko po ang aking ex-boyfriend na si Marlo aka Sanderford dahil sa pananakit niya sa akin dahil lang sa hindi ko pagpayag na makipagtalik sa kanya. Humihingi po ako ng tulong para makapit ko po ang hustisya. At doon nga sa video na inilabas ng programa ni Raffy Tulfo ay sinubukang alamin na lahat ng nangyari ng dalawang panig. Sinubukan din ng programa kontakin ang panig ni Sanderford. Ngunit ayon sa reporter ni Raffy Tulfo ay hindi pa daw ito sumasagot sa kanilang tawag. Makalipas ang ilang araw ay naglabas si Sanderford ng video patungkol sa kanilang sitwasyon na sinabi nga nito na nagkakaayos na sila ng kanyang ex-girlfriend. Narito, panoorin nyo. Na po ako ni Mahal.
pasensya na po kayo kasi mahal talaga ang tawag ko kay Isa. Sanasanay po akong mahal ang tawag sa kanya. Sa part na to, babasahin ko po yung post niya ngayon. So, ang post niya is Isa Cabrehas. Sa post niya, June 30, 2020. Madaling araw ng Sunday nangyari yon. Tapos nung umaga, ayaw mo akong paalisin. Kasi sabi mo baka ipagsabi ko yung pinagagawa mo sa akin. Kung hindi pa ako umiyak sa harap mo, hindi mo ako papaalisin. Wala akong dala nun kahit ano. Miski pera wala. Buti may nagmagandang loob na tumulong sa akin. Takot na takot ako sa iyo. Nung hindi ako pumayag sa gusto mo, pilit mo naman sinusumbat sa akin na may lalaki ako kahit na wala yung iPhone 7 Plus ko. Basag dahil sa pagdududa mo. Alam mo yan, hindi kita ginago, hindi kita niloko. Takot ka sa sarili mong multo. Palibasa, gawain mo kaya ganyan ka. Kung totoosin, pwede kitang kasuhan, pero naawa ako sa mama mo. Maraming salamat kasi naawa ka sa mama ko po. Mahal. Ngayon, na-realize ko na totoo talaga na may tinatago kang lambot ng puso at hindi na matigas yan. Mama ko daw nag-message sa kanya po. Tapos, sasabihin mo walang kinalaman ang mundo dito, hindi social media ang sagot dito. Ikaw unang nag-post, sabi ko sa iyo, wag mo akong antayin magsalita, pero wala, matigas ka. Gusto ko lang i-share yung dinanas kong hirap at sakit ng dahil sa iyo. Kahit hindi ka na humingi ng tawad, napatawad na kita, wala na akong magagawa kung ganyan ka. Hindi kita kakasuhan, wag kang mag-alala. Sa part na to, maraming salamat, mahal, kasi napagbigyan mo yung pamilya ko at maayos natin to lahat, na wag na natin palakihin. Una sa lahat, nag-post ako sa social media para maipaalam ko sa iyo kung gaano ako nasasaktan, pero hindi kita siniraan. Pangalawa, doon sa sinabi mo na umalis ka ng June 13, June 13 to 2020. Umaga po siya umalis noon. Ang dahilan kung bakit ayaw ko siyang paalisin noon, kasi po, nag-away po kaming dalawa. Yun po, gawain po ng ng magkarelasyon po. Nagkagalit po kaming dalawa. Nagkaroon po kami ng hindi magandang pagkakaunawaan. Pero, hindi yun yung pinilit ko po siya. Hindi ko siya pinilit po. Okay po, hindi ko po siya pinilit. At saka po, maraming salamat kasi tinigil na natin tong mga gantong away, gantong mga parinigan. Sana sa susunod na magmamahal ka, sana malaman mo kung paano kita minahal, kung paano ko lahat ginawa sa iyo. Kasi sobrang ang taas ng tingin ko sa iyo, 'di ba? Sabi ko sa iyo kasi matalino ka. Siyempre, ako bobo lang ako. Tapos ikaw may pinag-aralan ka, kaya sa iyo ako kumapit. Kasi alam ko talaga na darating ang araw na magkakaintindihan tayo at magkakaunawaan tayo sa lahat ng gusto nating mangyari sa buhay natin. Pinabayaan ko siya kasi sabi niya kung mahal ko siya, palayain ko na siya, layuan ko na siya kasi pagod na daw siya. So dahil mahal kita, ayun, pinalaya na kita. Sana bago ka pumasok sa isang relasyon, o ako, tayong dalawa, sana lagi mong iisipin na may mga ganong mga times na mangyayari sa buhay. Kung talagang mahal mo ang isang tao, ipaglalaban mo. Wala na akong magagawa. Sayang, kung naalala mo yun, nung umalis ka, sabi ko sana payakap ako kahit isa na lang, kahit isang beses na lang. Sabi ko, payakap ako kahit isa na lang, kahit isang-isa na lang talaga. Yakapin mo ako yung payakap ako ng may. Tapos umalis ka na. Nararamdaman ko na mahal na mahal ako ni Isa. Mahal na mahal niya na ako. Naging sobrang lang talaga siguro ako sa sarili ko na hindi ako nakinig sa kanya, yun lang. Sa lahat ng mga nagawa ko, mahal, sorry, pasensya na. Salamat kasi napatawad mo ako.
Ayun lang, basta hindi ko na ayoko na lang ituloy yung ano kung ano man yung gusto kong sabihin pa, pero tapos na po dito. Maraming salamat sa inyo. Pasensya na po. Noong June 22 ay naglabas ng part 2 video sa kanilang programa na kung saan ay itinanggi ng ex-girlfriend ni Sanderford na si Isa ang mga sinabi ni Marlon na sila ay nagkaayos na. Sinabi din niya na minessage siya ng kanyang mga magulang ni Marlon at nakikipag-usap ng magkaayos na sila. Sinabi din niya na minemessage siya ng magulang ni Sanderford at nakikiusap na magkaayos na sila at tila nagmamakaawa sa biktima dahil nga daw si Sanderford lang umano ang inaasahan ng kanilang pamilya. Ngunit sinabi ni Isa na kailangan pagbayaran ng kanyang inirereklamo ang ginawang pag-aabuso sa kanya upang maging silbing aral para sa kanila. Ipinakita ng biktima ang lahat ng kanilang usapan tungkol sa mga nangyari at ipinakita din sa video na minemessage din siya ng mga kapatid ni Sanderford na nagmamakaawa na burahin lahat ng post ito laban sa inaakusahan ng biktima. Alang-ala sa pamilya nito dahil nadadamay na daw sila sa mga nangyayari. Hanggang ngayon ay sinusubukan pa ni Raffy Tulfo na hinga ng panig ng kampo ni Sanderford, ngunit sinabi ni Raffy na ayaw pumayag ng manager ni Sanderford, kaya ngayon ay palaisipan pa rin ang mga sumusunod na nangyayari. Natubuha pa kayo? Tara na, mag-subscribe, mag-like at mag-share na para sa mga more videos natin in the future.